Tila nakabibingi ang mga panunukso kay Harvard. Ito ang nagtulak sa kanya upang ibahin ang tinatahak na tadhana na balang araw tatanggapin siya ng mga tao. Sa kolehiyo, naisakatuparan ni Harvard ang mga plano niya sa buhay. Ito ay maging sikat sa mga kaklase, lalong-lalo na sa mga kababaihan. I think that's what the world wants to hear. No? It's something that we get satisfaction from. Sikat ka kasi hindi ko kaya yung ginagawa mo, ikaw kaya mo, ang galing mo naman. So that's what I was looking for. At the same time, wala nang talaga akong magawa. Bagamat mayamang pamilya ang pinanggalingan niya, ginusto pa rin niyang makalikha ng sarili niyang pinaghirapan. Sinubok niyang pasukin ang mundo ng investments. Mas naging aktibo pa sa ganitong negosyo si Harvard nang makatapos na siya ng pag-aaral. Mayaman, magandang lalaki, wala nang hahanapin pa kay Harvard. Kaliwat kanan ng mga babaeng nagnanais siyang makilala. Kung noon ay mahiyain siya, ngayon ay puno na ng lakas ng loob. Out of amusement sometimes or out of boredom, you get to juggle multiple ones at the same time. Just because you're not really doing anything, or just because you find satisfaction in doing this. Ginawang pastime ni Harvard ang mga babae. Di alintana ang damdamin nila. Kung minsan pinagsasabay ang mga ito. Pero ang hindi niya alam, may hangganan din ang paglalaro. Nakilala ni Harvard ang isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Ibinuhos niya ang kanyang oras at pera, makuha lamang ang pagtingin ng kinahuhumalingan. Pero hindi ito sineryoso ng babae. Dahil ginagawa ko yung mga ginagawa ko, nagkaroon ako ng reputation na marami ako talagang dinedate na wala naman akong ginagawa. So when I finally planned to pursue somebody, she said no to me. And then I heard from the friends of her friend or friends niya na dahil nga yung reputation ko is that. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Harvard ang mabasted ng babae. At sa una ring pagkakataon, nasawi siya sa pag-ibig. Mas masakit yung nabasted ka ng isang babae na gustong-gusto mo. So yun, talagang ito pala yung parang sabi ko sa sarili ko, ito pala yung naramdaman ng mga ginawa ko dun sa iba. So siguro, at some point, ganun pala yung feeling. Kasabay ng problema sa puso ni Harvard ang pagsulpot ng mga problema niya sa negosyo. Unti-unting nalugi ang kanyang mga investment. Sayang yun. Sayang yun na walang pera. Pero it wasn't that hurtful compared to a relationship. Sa ganitong sitwasyon, isang kaibigan ang pilit na tumulong kay Harvard. Isang kaibigan na makapagtuturo sa kanya sa tamang landas. Hindi nito iniwan si Harvard hanggang sa muli itong makatayo. At that particular point, I was really, praying. I was, asking him direction, wisdom on what to do. Nanumbalik si Harvard sa Panginoong Diyos. Isinuko niya ang lahat ng kanyang mga problema at sama ng loob. Pinagpatuloy din niya ang pakikipag-usap sa mga kaibigang may pananampalataya rin sa Diyos. Dahil dito, unti-unti rin siyang nagbago. My small group leader at that time, si Daniel, siya yung nagbibigay sa akin ng boost. Although at that time, single pa siya nun, marami siyang binibigay na advice. Kasi kilala din niya yung nililigawan ko at that time. So nakatulong din yan kahit paano. Sa tulong ng Diyos at ng isang kaibigan, unti-unting tinalikuran ni Harvard ang kanyang mga bisyo. At sa kanyang pagbabago, binuo ni Harvard ang You Happy. Layo ng organisasyong ito ang makapagbigay ligaya sa mga may hirap na bata. Isinusulong nito ang volunteerism upang mas marami ang maaabot na nangangailangan. The feeling that you have when you volunteer, di ba maganda yung feeling na parang fulfilled ka.
it's a reward given to you by God because of the things that you've done. The feeling inside of you, knowing that you've done something right, and knowing that glorifies the Lord gives you a reward inside your heart that makes you feel good. Napatawad na ni Harvard ang lahat ng nakasakit sa kanya. Natuto na rin siya sa mga mapapait niyang karanasan. Layon lamang ng buhay ni Harvard ngayon ay ang mapapurihan ng Diyos na siyang bumuo ng kanyang pagkatao. So, kung dati gusto ko na bida ko when I have many girls. Ngayon gusto ko, if people would remember me, they would remember me because I can give them an opportunity to reach out. Felici, truly God has a sense of humor, no? Si Harvard fooled around with so many ladies, fooled around with their hearts. Now the Lord made him feel how it feels To be when, rejected. masakit pala yun sa heart when you're rejected, di ba? Para matuto siya. Parang si Jacob, di ba? Oo. Nandaya. Yeah. Tapos siya rin, dinaya. Oo, Di ba? dinaya. Sobra-sobra. Actually, I'm curious, ano kaya nangyari doon sa nililigawan niya? Oo. Sundan ang susunod na kabanata. Tama.